Sanay kapulutan ng aral ang kwentong ito pinamagatang itatago ko ito para sa'yo. Mayroong dalawang matandang mag-asawa at marami silang anak at puro malalaki na at mayroon ng kanya-kanyang pamilya. Pagkaraan ng maikling panahon ay namatay ang matandang babae at sa sitwasyong ito ay kinakailangan ng matandang lalaki na tumira sa isa sa kaniyang mga anak upang mayroon siyang kasama at mayroong mag-aalaga sa kanya. Kinuha siya ng kanyang panganay na anak at pinatira sa kanilang bahay kasama ng kanyang pamilya at dito sa malaking bahay ng kayang anak ay nagsimula ang kanyang katandaan, lakad ng lakad, ikot ng ikot sa bahay, nagtatanong sa lahat ng bagay at TBP. Dahil dito ay naisipan ng kanyang anak na doon siya ilipat at manatili sa kwarto ng kanilang driver sa gilid ng kanilang bahay at pinalipat naman ng kwarto ang kanilang driver. Ang matanda ay hindi nakipagtalo pa dahil alam niya kung bakit siya ililipat ng kwarto ng kanyang panganay na anak. Kung umabot ka sa portion ng videong ito, pa-follow naman at share ang videong ito para malaman din ng iba. Balik tayo sa kwento. Dumaan ang panahon at minsan ay dinadalaw siya ng kanyang anak, isang beses sa isang araw, isang beses sa isang linggo hanggang minsan ay isang beses na lang sa isang buwan, at bumili din sila ng isang plastic para sa lalagyan ng pagkain para sa matanda upang hindi rin ito mabasag at ang nagbibigay sa kanya ng pagkain ay ang kanilang katulong araw-araw. Pagkalipas ng maikling panahon ay namatay ang matandang ito at pagkatapos ng pagdadalamhati ay nagtungo ang lalaki na ito sa kwarto ng kanyang ama upang linisan at ibalik muli dito ang kanilang driver. Nakita ng lalaki na ito na hawak-hawak ng kanyang batang anak ang plastic na kinakainan ng kanyang lolo. Sabi ng tatay na ito sa kanyang anak, "Bakit mo hawak-hawak ang plastic na yan? Ipapatapon na yan sa ating katulong." Ngunit hindi pumayag ang kanyang batang anak at nagsabi, "Ito ay itatago ko." Nagtaka ang kanyang tatay at nagsabi, "At bakit mo naman itatago yan, lumana yan at ano mapapala mo dyan?" Sabi ng kanyang anak, "Itatago ko po ito para sa'yo, para kapag ikaw ay matanda na, ay dito ko din ilalagay ang pagkain mo tulad kay lolo." Agad na paiyak ang lalaki, at halos hindi siya matigil sa kaiiyak dahil sa kanyang narinig, ngunit huli na ang lahat dahil wala na ang kanyang tatay. Bilang isang anak ay nararapat sa atin na maging mabuti sa ating mga magulang, bigyan natin sila ng oras, ng panahon, pagmamahal, at pagpapahalaga. Maging mabait sa iyong mga magulang. Kapag ang isa sa kanila o kapwa silang dalawa ay umabot sa katandaan sa iyong buhay, huwag magsalita ng walang paggalang o pagalitan sila, bagkus mangusap sa kanila sa paraang marangal. Kung nagustuhan mo ay pakisulat lamang ang amen.